So yan, good evening. So yan, meron tayo ngayong ginagawa. Nag-change oil tayo ng CVT, yung automatic transmission ng, wait, ilawang ko lang. Yung transmission ng Mirage. So yan. So yan, may share lang sa inyong information. Kasi meron na rin ako na-encounter ng mga nagtatanong sa akin kung bakit daw pag hindi binababa yung oil pan is kaunti lang yung lumalabas. Kasi dahil yan dito, yan. Kasi usually, ang mga oil pan is yung oil change drain bolt nya to. Mataas yung posisyon, yan. Ang orientation nito is the same doon, yung habang nakalagay. So yan. Kung makikita nyo, nakaangat siya, yung parang imbornal siya na walang pakinabang. Yan. Ito yung pinaka bottom and aakyat pa yan dito. Plus, aakyat pa siya dito sa thread. Ganyang kataas yung drain bolt siya. Kaya usually, pag nag-change oil tayo na hindi binababa yung oil pan, hindi mo mauubos yung 1 liter. Kasi yung matatanggal mo na oil is around 3.2 siguro, yung liters lang nalalabas. Hindi ko sigurado kasi hindi pa ako dito nag-change oil sa unit ko na hindi tinatanggal yung oil pan. So yan, so ang advice ko lang sa mga nagdi-DIY, mag-change oil ng Mirage, na hindi tinatanggal yung oil pan kasi hindi nila kabisado magbaklas, natatakot sila, kaya yung traditional oil change lang yung ginagawa nila. Ang pinaka-advice ko sa inyo, kasi usually nagja-jack tayo dito sa left side. So ang nangyayari, pag nag-jack tayo dyan, lalong aangat pa yan dito. Yan. So ang mangyayari, mas madami pang matitira sa loob na oil na hindi madidrain. So ang advice ko sa inyo, once na natanggal nyo na yan, ibaba nyo yung jack and i-jack nyo ulit dun sa kabila as high as possible na kaya nyo. Kasi once na jack na dun sa kabila, yung oil pan kasabay yung transmission magbe-bend siya papunta dito. Tangin ng term ko yun, magbe-bend. Hindi yan magbe-bend. Yung pupunta siya sa side na mas mababa sa oil pan. Halimbawa ganyan, syempre sa ganyan mas marami kang madidrain. Hindi mauubos pero mas marami siya compare sa i-jack nyo lang siya dito or naka-level lang yung kotse nyo. So yan lang yung ma-advise ko sa inyo. So yan, so magtatanong pag sa mga nagbungkal na ng transmission, magtatanong ano to ng mga nilagay ko. Yan yung neodymium magnet na dinagdag ko. Kasi ito, nahihinaan ako sa lakas ng magnet na yan. So nag-additional ako, sayang hindi ko napakita sa inyo kung gaano kadumi yung dumikit na metal particles dito sa nilagay kong magnet kumpara dito sa stock niya na magnet. So yan, napakahina lang yan. So, itong mga magnet na to, isa hard disk to nakukuha. So, yan. Napakalaking tulong nitong magnet na nilagay ko. Mas ma-filter out niya yung mga metal debris na nakalagay dyan. Hindi naman siya ma-filter, kundi didikit dito yung mga magnet. Kasi itong magnet na to, napakahina. Once na mapuno siya, yung ibang particles is lumulusot na, hindi na kaya niyang madikit dito. So, yan, kapal nito kanina. Sayang, di ko napakita sa inyo. So yan, share ko lang naman sa inyo. Okay lang naman, huwag kayo maglagay dyan. Pero para sa akin, nag-additional magnet lang ako for additional attraction ng mga metal debris na nagro-rotate sa engine oil. So yan, matagal ko na itong nalagay. Siguro ko 4 years ago ko na itong ginagamit. So bali, naka-3 change oil na ako na ito nakalagay. So, ito yung oil na natanggal ko. And tips ko rin pala sa mga nagpapalit ng ganito, sa mga nahihirapan, pag nagpapalit kayo ng filter na tawag dyan, filter to ng oil cooler. Dito dumadaan yung oil na dumadaan sa oil cooler. So yan, tips ko sa inyo para madali nyo matanggal. Tanggalin nyo yung gulong dito kasi mas accessible siya dito sa side na to compare sa ilalim. Yan, pag tinignan nyo yan dito, ayan, ayun, kita nyo agad, ayan, open na open. Kaysa magtiis kayo dito sa ilalim, isisiksik nyo pa yung kamay nyo dyan, napakahirap. Tanggalin nyo lang yung gulong dito sa side. So yan, yun lang naman. Thank you.